Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So mahalagang tapusin niyo po ang update natin dahil meron tayong importanteng sasabihin tungkol kay Kim Chiu, ganun din po kay Paolo Avellino. Kaya kung interesado kayo mga kakimpaw, sana po ay tapusin ninyo ito hanggang sa dulo, okay? Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good evening, Dres. Basta ako sila na, no worries and never give up that they are now husband and wife according to their vow civil marriage. God bless them both. Happy New Year to all." Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, wala naman tayong dapat ipag-worries, wala naman tayong dapat ikabahala or ipag-alala kay Kim and kay Paolo Avellino. 'Di ba? Kasi nagkakasundo po talaga sila together. Kasi kung hindi po yan nagkakasundo si Kim and Paolo Avellino mga kakimpaw, since day 1 pa lang po hindi ganyan ka-close. Kung titingnan po natin yung mga kilos ni Kim and Paolo Avellino, grabe po sila mga kakimpaw. Talagang pinapakita po nila kung anong meron sa kanila at yun ay malalim po na pagtitinginan or pag-iibigan, 'di ba? Kasi meron pong understanding sa bawat isa mga kakimpaw And syempre nakita ko rin po yung video ni Paolo Avellino na kung saan grabe po talagang alagaan ni Chinita Princess si Paolo. Every time po na meron itong dinaramdam, may sakit, may lagnat, ganyan, talagang siya pa po ang nagpapainom ng gamot for Paolo Avellino. So anong tawag doon? Katrabaho pa ba yun? Ang tawag dyan ay true love mga kakimpaw, and deep na po yung kanilang relationship sa isa't isa. Kaya wag tayong mag-alala at wag tayong mangamba kay Kim and Paolo, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Edna Kiano. Sabi niya, "Sana hindi edited ang picture na yan kasi may message ako kay Kim sa IG niya. Sabi ko, sana naman may picture sila ni Paolo na medyo sweet. Buti pa kako si Darren, may picture sila na akpay siya. Bakit naman anong sila ni ex may post na sweet sila? Payag siya noon. Bakit ngayon kay Paolo wala? Kaya naman hindi tumitigil ang mga marites sa pagsasabing pang promo lang. May movie kasi pag magkasama sila at nakitang sweet kasi walang affirmation sa kahit kanino sa kanila. Tanong ko nga sa kanya, meron ba talagang something sa kanila? Kasi hindi nga matapos-tapos ang kakatanong sa issue na yan. Naumay na ako sa mga posts na nabasa ko sa FB kaya nagulat ako. May post sa YT na nag-hard lunch na si Kim at sinabing GF siya ni Paulo. Sabi ko lang sarili ko, nako, tumalab yata ang aking message. Baka nakapag-isip din siya. Maraming salamat sa komento, Ginang Edna Aquino. Nako, si Kim and Paula Avellino, hindi naman yan sasagot po kasi ang gusto lamang nila manghula tayo, 'di ba? Pero pinapakita po nila kung anong meron sa kanilang dalawa. Yun po ang kagandahan doon. Secret pero private pero hindi po secret. 'Di po ba mga kakimpaw? Hindi po nila sinisikreto yung mga galawan nila, 'di ba? Talagang nilalantad po nila sa publiko yung sweetness nilang dalawa. Pero yung tatanungin sila ng diretsa, naku mga kakimpaw, hindi po tayo makakuha ng sagot sa kanilang dalawa kasi nga po sila ay nakakontrata sa management nila na kung saan bawal pa pong umamin ngayon kasi mawawalan po ng spark, 'di ba? Magiging kampante at panatag na po ang mga fans. Pag nangyari yun, edi wala na pong susubaybayan ang mga Kimpaw fans kasi wala na, tapos na, panalo na, may nanalo na, 'di ba? Kaya ang management po syempre, lagi pong may pa-twist 'yan. Kumbaga laging may excitement, 'di ba? Pag hindi po sila
umaamin. Lagi tayong may inaabangan, lagi tayong may inaantay. So maraming salamat po sa komento. Ginang Edna Aquino, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan. Ito mga Kimpaw fans na talaga namang miss na po si Kim and Paulo Abilino. Sabi nga po ng isang fan dito sa X, I miss Kim Pao, but knowing that they are happy somewhere, resting and spending quality time together makes me happy, yes. They deserve this private moment together, so let them be. So yes, agree po ako sa komento niya mga kakimpaw. Hayaan na muna natin si Kim and Paolo Avellino na manahimik and syempre magpakasaya at quality time sila sa isa't isa, 'di ba? Once na mag-update yan, mag-update yan mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa naging write-ups po ng Abante. Tungkol ito sa magiging kapalaran po ni Kim and Paolo Avellino sa taong 2026. So mamaya magbibigay po ako ng komento or opinion tungkol dito, okay? So sabi dito mga kakimpaw, Kim Pao, JM Piang posibleng maging mabigat ang 2026. Magkahalo ang maganda at mabigat na hula ng Spirit Questor at celebrity psychic na si Nick Nangit para sa ilang sikat na love team sa 2026 kabilang ang Kim Pao at JM Piang. Ayon kay Nick sa programang Showbiz Police ng Abante Radio, posibleng maging mabigat ang susunod na taon para kay Kim Chu habang maganda naman kay Paula Avellino. Si Kim kasi is Aries horse tapos si Paulo naman ay Taurus dragon. Ang mga horse kasi nga horse next year mabigat. Itong dalawang ito kasi Aries fire tapos Taurus earth medyo mabigat. Say ni Nick, career is good lalo na kay Paulo. Si Kim kasi may hirapan siya pero babawi siya ng bonggang-bongga sa 2027. Ayon pa dito, may posibilidad naman daw na hindi magkasundo ang Kim Pao sa love life pero pwede pa rin siyang magsama para sa trabaho. Komento naman ni Showbiz Police, guest co-host OG Rodriguez, baka hindi pala talaga next year ang taon para sa dalawa. So hindi ko na po babasahin yung kasunod kasi yun ay tungkol na po kay JM Piang at sa iba pang mga artista. Ang kinuha ko lang talaga yung kay Paula Avellino at Chinita Princess. Ngayon, magko-komento ako. So parang pinalalabas po sa hula po mga kakimpaw ay hindi magkakasundo si Kim and Paula Avellino sa taong 2026 at magiging mabigat ang kapalaran for Chinita Princess. Samantalang kay Paula Avellino naman magiging maganda ang takbo ng kanyang karera. So pwede kayong maniwala dito, pwede ring hindi kasi alam naman natin na hula lang to mga kakimpaw. Pwedeng mali, pwedeng tumama. 'Di ba? Kasi alam naman natin na ang nakakaalam lang po ng kapalaran natin ay ang nasa itaas mga kakimpaw. Ang manghuhula, gabay lamang po yan, kung bagay instrumento para po magabayan or mabigyan ng hudyat or babala yung mga personalidad na binabasahan niya po ng kapalaran. Pero hindi naman ibig sabihin ay akmang mangyayari yung hinula na yun kay Kim and kay Paula Avellino. Kaya kung isa po kayo sa nakapakinig ng tungkol dito, huwag kayo mag-alala mga kakimpo kasi yan ay hula lamang. Hula means pwedeng tsumamba, pwedeng hindi mangyari. Ganun lang yun. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.